Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook Reel posted by Maria P. Reyes. Sabi lang niya dito na selective justice at its finest. Interview ng Billionaire News Channel sa isang magaling na abogado, si Attorney Edward Chico. Sinupalpal nitong Attorney Chico, itong si Senator Ping Lacson. Sabi niya, marami namang sinasabi ni Ping. Hindi naman niya ginagawa. Grabe. O, pakinggan natin ang interview. Sabi ni Senator Ping Lacson, pag nakauwi daw si Saldico, paghaharapin daw niya si Saldico tsaka yung 18 Marines. Sabi niya lang yun. So, hindi ka naniniwala kay marami Senator naman Ping. siya sinabing hindi niya rin ginawa. Gano'n naman talaga. Kasi hindi doubt it. Kasi kung gusto niyang magsalita yung 18 Marines, he would have done that a long time ago. Yes. There was actually a public clamor for him to actually reconvene so that these 18 Marines could be able to explain their own story. Pero hindi, iniipit nga nila yung 18 Marines, hindi ba? Sa kalain mo, pina-NBI sila. Pag pumunta ka kasi sa NBI, ako'y matagal ng abogado, pag pumunta ka sa NBI, tinutulungan ka ng NBI para palakasin yung kaso mo. Ito para pahinain yung kaso nila eh. Di ba? To discredit their credibility. Ang problema dito, it sends a wrong signal eh. Sa tingin ko, ba't hindi nyo hayaang magsalita? Hayaan niyo na yung publiko na mag-decide, ano? Kasi kung wala naman talagang ebidensya na mabigat, bakit ka kinakailangan mag-alala? Sa tingin mo ba, Atty. Barry, may ebidensyang mabigat ang 18 Marines? Kaya hindi pinagsasalita? Ako, tingin ko, dapat kung ano man yung ebidensya, bigay nila sa isang formal na forum. Ano yung formal na forum? Diba? Investigation. Investigation. Ayan, Correct. Tama, di ba? Dapat sabihin na natin yan para magkalabasan na, hindi ba? Kasi nagiging problema, iba yung tinitignan sa tinititigan. And that is understandable because justice has always been selective anyways, at least from a historical standpoint. At saka marami pa dapat na pinatawag sa Senado, hindi tinawag ito. Kagaya po, Nino po. Yung mga miyembro ng kabinete that were implicated in the flood control project. Di ba? Pero umaasak pa ba na may mangyayari sa Senado? Hindi nga na-approval, hindi nga. Sabi ni Senator Ping Lacson, pag nakauwi daw si Saldico, paghaharapin daw niya si Saldico tsaka yung 18 Marines. Sabi niya lang yun. So, hindi ka naniniwala kay marami Senator naman Ping. siya sinabing hindi niya rin ginawa eh. Gano'n naman. Nakawawa na si Senator Lacson. Sayang. Bakit ka ba nagkaganyan? Ang ganda ng simula ng karir ni Cadet Lacson, Class 71, General Lacson, PNP Chief, Senator Lacson, anong tawag doon? Corruption czar. Halos hindi ako makapaniwala na naging ganito na si Senator Lacson. Nung hindi pa nagsalita si Gutesa, wala pa yung Brave 18 Marines, dinidipinsahan ko si Lacson eh. Hindi, okay yan. May mga subscribers ako na, General, wag mo nang dipinsahan si Lacson. Dinidipinsahan ko nung una eh. O ngayon, yung kanyang ginawa kay Gutesa na imbis na pursue the lead, nandiyan na yung lead eh. Wala. Sinantabi niya si Gutesa. Doon ako nagsimulang mawalan ng gana kay Senator Lacson. Lalo na itong Brave 18 Marines. Kasi kung mabigat na ang pasabog ni Master Sergeant Orly Gutesa, times 18 ang bigat nitong Brave 18 dahil grabe. Kaya lang again, Lacson, sinantabi. O ngayon, sa baleta na nahuli si Saldico at kung pauwiin, tatawagin niya sa hearing, wala na. Yam mo diha. Hilom mo diha. Lalo na ngayon, sinupalpal siya ni Ombudsman Boying Rimulya. Mas okay pa itong si Boying, in fairness. Kay Ombudsman Boying, may nagawang maganda as of now. Sana hindi palabas.
Yung ginamit niya ang testimony ni Master Sergeant Orly Gutesa plus dalawa doon sa Brave 18 ginamit para sa kaso ni Martin Romualdez. Yun na. Yun ang validation. Yun na ang to me, isang sampal sa mukha ng Blue Ribbon Committee. Dahil dinisregard ng Blue Ribbon Committee yung Master Sergeant Gutesa at Brave 18 tapos ginamit ng ombudsman. Lalo na ngayon, yung latest update. Nagsalita na ang DOJ Secretary na nasa FRAG, Czech Republic pa ngayon. Wala na sa poder ng Czech authority si Saldico. Ibig sabihin, wala na ring hearing ng Blue Ribbon na papatawag ang Brave 18 Marines. Kaya yung kay Senator Lacson, ano lang yun, pampapogi. Kasi nararamdaman din niya ang galit ng nakakarami taong bayan sa kanya. Yung kanyang social media page, nung una, pag mag-react ka doon, mabibilang mo ilan ang tumawa, ilan ang galit, ilang nag-like. Ngayon, wala na. Siya na lang nakakita. Ibig sabihin, ayaw niya nang ipaalam na maraming tumatawa o maraming galit sa kanya dahil ang general sentiment ng taong bayan, wala nang tiwala talaga dito kay Senator Lacson. Kaya, again, sayang na sayang. Ngayon na patapos ng iyang karera, sabi niya magre-retire na siya sa 2031. Well and good. Sana makapag-isip pa ba siya na gagawa pa siya ng hakbang para ma-redeem niya yung magandang legacy niya dahil to me, may magandang legacy talaga ang isang Ping Lacson. Except lang ito sa Blue Ribbon Committee. Kaya lang, kung ayaw niyang gumawa ng bagay-bagay, di bahala siya dyan. He will go down in history as chairman of the Blue Ribbon Committee na, alam nyo na, hindi ko na lang banggitin. History will judge him. Salamat mga kaibigan sa pagsubaybay nyo sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Naon ako sa balay sa tabangan na mga ugyero. So muna ni ang itsura sa kadako sa buslot sa iyang atop. Kita yun nato nga dagko na yun og buslot. So pulihan na ni karon ang ilang atop nga buslot na. Og karon mo na ni ang yero nga among gihatag nga ilang iatop karon natabangan og yero. So mo na ni itsura sa gawas nga bain sa balay. O karon humanagit sa pag-atop ang among ginatabang nga yero. So nindot na gyud. Sa Ginoo kay kung sa naghatag sa sin kay ang akong balay nagatuig aron pag inilisi. So unom na to katuig ang imong atop. Ang
katuig. Karon ay pag ilisan tungod sa kalisod. Salamat kayo sa naghatag sa sin. Punta ka magpadayon nga tabang kay aron daghan pud matagaan kay naapay manginanglan. Oh, salamat kayo ko. Oo, salamat kayo.